So ngayon pakinggan lang natin yung bagong tunog ng ating Orion. Match na match talaga yun, no? Yung CP3 at saka yung Orion. Labas na labas yung bass eh. And we are back with another video. For today, pupunta tayo ng Orion para magpalagay ng silencer. Pero syempre bago tayo mag-proceed, mag-soundcheck muna tayo before, habang wala pang silencer. Konting bomba. Grabe, ngayon ko lang napansin meron palang Brembo branding dito. Sheesh! Sobrang forma talaga nung pinalagay natin na Orion exhaust. Ang pinagawa natin dito ay cut delete, tapos dugtong plus Tony muffler. Dalawa pala ang catalytic na itong XSR 900 na bago. Itong dulo, yung maliit, cut din pala yan. Tapos yung pinakamalaki dito na parang breadbox ata kung tawagin nila, cut din yun, yun ang dinilit. So ito, papalagay tayo ng silencer mamaya. Punta tayo ng Orion kasi nga nagre-ready na ako for preparation ng Mindoro loop natin. Kasi sa April 19 na yon, off ko muna to. At isa rin sa mga gusto ko ipakita, na ngayon ko lang din iti-test actually, ay ang pag-charge ng GoPro battery gamit ang power bank. Meron tayong isang battery dito, lobat na yan kanina. So saksak lang natin. Tapos check natin kapag nandun na tayo sa may Orion. Dun sa last video ko, sa mga nakapanood, pinalitan ko yung drive mode natin sa 1. Yan yung parang pinaka sports mode nitong XSR 900. Alam nyo, parang mas mahatak na talaga siya. Hindi ko alam kung na-mental lang ako, pero parang mas solid talaga yung hatak niya ngayon. Mas ramdam ko. Kung mapapansin nyo, gamit na naman natin ang Hyperview, kaya medyo malawak ang ating view. Kasi nung sa last video ko, trinay ko ulit to, binigyan ko ng another chance. Maganda eh, maganda siya panoorin, ang dami nakikita. Tapos parang yung motor, yung view. Di ko lang talaga alam kung okay ba talaga siya pang kung okay ba talaga siya pang motovlog. Kasi syempre kapag motovlog ako, gusto ko kung ano yung nakikita ko, yung nagagawa ko, mas malapit kayo para medyo parang angkas kayo sa kung anong trip ko, di ba? Ito kasi pang cinematic ata. Pero please let me know kung anong mas trip nyo. Pero sa ngayon, last try na natin kung okay ba talaga ang Hyperview. Ganda dito sa taas, oh. So tara, biyahe muna tayo. Grabe yung hatak, parang nag-iba talaga. Thank you. Sarap. Salamat nga pala dun sa mga nag-comment. Kasi diba nagtanong ako kung ano yung mga dapat kong dalhin kapag maglo-long ride. Katulad ng, hindi nga long ride to eh, loop to eh, Mindoro loop, 8 to 9 hours, diba? So nag-comment yung isa na magdala daw ng pasak at saka ano ba tawag dun? Inflator, yung automatic inflator. So meron ako ng dalawang yun. Yung pasak naka-ready na talaga yun. Pero yung inflator ko, na-realize ko nung chinek ko na pang kotse pala yung saksakan nun. Yung cigarette socket, ewan ko kung naalala nyo pa yun, basta yun. So ngayon nangiram ako sa mga kaibigan ko ng automatic, since tama nga naman kapag na-flatan, di ba, paano ko magagamit yun, pang kotse nga. So thank you for commenting. May tulong talaga no? Akala mo yung iba sumasagot-sagot lang, wala lang.
Pero hindi, may tulong talaga yung mga ganyan. Lalo na ngayon, in preparation tayo ng sa ating Mindoro Loop. Speaking of preparation, kaya tayo pupunta ng Orion ngayon. Magpapalagay tayo ng silencer para sa ating Tony muffler. So ang rason lang naman dito, pretty obvious. Malakas kasi siya at saka nakakabingi. So since gagawa tayo ng loop, mapapagod tayo. Ayoko naman na pati yung tenga natin ay mapagod at mabingi sa tagal ng biyahe natin, di ba? So yun yung isang adjustment na gagawin natin. Tapos mag sound comparison na rin tayo mamaya. Tingin ko last video na rin na nakatanggal tong takip sa speedometer natin. So ibalik na rin natin para kapag lumalagpas tayo ng 100, hindi naman tayo nagmumukhang tinotolerate natin yung mga ganyang speed. So again, kaya ko lang naman tinanggal yan. Nag 1 year na kasi si XSR 900 sa atin. So parang medyo na-miss ko makita yung sarili nating speed kapag nire-review ko yung footage. So after this video, tingin ko okay naman na yun. Para mas maganda rin na nasasanay tayo sa feelings lang. Feelings lang. Actually marami-rami na rin na nagtatanong sa akin kung sulit ba tong Orion. Tapos last time may nag-message dun sa Facebook page natin. Kung hindi pa kayo naka-follow, please follow our Facebook page, Doma Moto PH. Okay din na makita natin lumago yun katulad ng paglago ng ating channel. Anyway, yun nga, may nagtanong, uy, grabe naman to. Kung saan ka man papunta, ang sarap ng trip mo, kuya. Grabe, oh. Ang forma nitong nasa pinakalikod. Sheesh. Ayun nga, may nagtanong sa Facebook page natin kung okay daw ba yung gawa ng Orion, kung sulit daw ba. So, i-share ko lang kung ano yung sinagot ko sa kanya. For me, sobrang sulit nitong Orion. Hindi ako nagsisi nung pinalagay ko to kasi yung forma, sobrang ganda ng pagkakaganon niya sa ilalim ng motor natin. Eh, ang stock nito, di ba, underbelly kung tawagin, sobrang laki. Kapag binabalikan ko, medyo hindi ko na talaga siya type. Locally made man tong ano natin, Orion, ano to respetado to sa atin, di ba? So, parang okay talaga siya. Yung tunog, performance wala naman difference, sa totoo lang. Pero yung tunog sobrang suabe, sobrang lakas compared sa stock. Tapos nakuha niya yung gusto ko na parang tunog robot or yung ma-bass kung tawagin nila. So sa mga nag-iisip dyan, maniwala kayo sa akin, mas maganda talaga yung tunog sa personal. Sobrang suabe. Anyway, medyo malapit na tayo. Woo! Quick shifter, let's go! Sarap! Grabe yung tunog talaga. Eh, sinasabi ko sa inyo, match na match talaga yun, no? Yung CP3 at saka yung Orion. Labas na labas yung base eh. Hindi pa ako nagpaparemap nito, tapos may isa pang catalytic na natira. Pero ang ganda na. Okay na ako dito, tingin ko hindi ko nagagilawin to eh. Okay, so nandito na tayo sa Orion. Medyo naputol yung footage natin kanina. Check muna natin yung battery na sinacharge natin kanina. Sana kita nung angle, no? Pero malamang hindi pa to green. Ayan, pula, nagcha-charge pa rin naman. So, balikan na rin natin mamaya. I-check lang natin ng i-check para malaman ko kung kailangan ko pa bang bumili ng extra battery or ganto-ganto lang okay na, makaka-survive na sa loop. Habang wala pa, punta muna tayo sa office nila. Kinukuha pa tayong silencer. Magbayad na lang din muna ako. Total, nag-aantay lang din naman tayo. Okay, so ito, ready na. Ganito lang naman itsura ng silencer. Tapos sasalpak lang siya. Tapos tutukod tong tornilyo. So sound check natin kapag nakabit na. Antayin lang natin si kuya. Okay, unang sound check. Yung jeep yung nag sound check. Pero yan, medyo tahimik na. Sobrang lapit ata natin. Eh no, ganyan lang siya. Nakatutok lang siya dito. Nakatukod lang siya doon sa muffler tip natin. Kuya, pwede pa bomba. Grabe. Okay na. So, grabe no, ang laki ng tinahimik. Parang malapit na sa stock eh. So, tara, uwi na tayo. Ito pala yung nabangga sa atin oh. Pero hindi naman yan sira, lumawlaw lang kasi madali lang talaga maputol yan, sa totoo lang. Itong kabila nga ganyan din eh. Hindi ko lang inaayos kasi papalitan ko rin naman para isang gawaan na.
Tapos inaantay ko lang din yung totoong plaka ko. Grabe, maninibago na naman ako nito, tahimik. Pero ganito lang din yung stock. At saka sa totoo lang, medyo minsan mas gusto ko ng ganito eh. Sobrang sakit kasi sa tenga kapag sobrang ingay. Pero totoo rin, nasanayan lang. Kasi nung tumagal na sa akin yung Orion, namimiss ko yung mga ganun tunog eh, lalo na kapag humahataw tayo. So ngayon, pakinggan lang natin yung bagong tunog ng ating Orion. Solid pa rin naman, mas tahimik lang. Siguro mga nasa 70% ang binawas ng tunog niya. So yun nga, bali nagdalawang isip ulit ako kasi nanggaling na ako dito dati. Tapos hindi natuloy yung pagpapalagay ko ng silencer. At halos muntik na rin hindi matuloy ulit. Sabi ni Kuya, wag daw i-long ride. Pagsabi kasi ni Kuya sa akin kanina, medyo kakaiba. Para nung pinapakita niya sa akin yung silencer, sabi niya, sir, ito kapag pumasok ka ng village, ilagay mo siya para hindi maingay, and then kapag aalis ka na, tanggalin mo na lang ulit. So syempre parang hindi lang siya bawal i-long ride, parang sobrang temporary lang talaga nung silencer na yun, na parang mas nakakatakot kanina yung sinabi niya na malalaglag, tatalsik, na parang walang kasiguraduhan talaga. Nagbayad na ako sa office while waiting. So parang sabi ko, sige bahala na, total 550 lang naman pala. Akala ko dati 850. So okay na rin para tapos na, tsaka matry natin. Hindi man natin magamit sa Mindoro Loop, at least meron na ako nito, hindi na ako babalik-balik pa. Parang ang bait bigla ng motor natin, no? Pero okay naman, so far okay naman. Hindi pala mga 70, mga 50 lang. 50 lang yung nabawas na ingay. Grabe, parang walang tunog, ano ba yan? Para kasing pumipiga na ako ng throttle, pero may binibigay siyang power pero wala siyang binibigay na sound. So nakakapanibago. Natatawa ako dun sa tunog, parang wala lang. Ang maganda rin kasi sa malakas na tambucho, sa totoo lang, and also one of the reasons kung bakit ko tinuloy yung pagpapalagay ng Orion dati, yung tunog at ingay. Hindi dahil para sa forma, sa angas, kundi dahil para siyang busina na nagiging aware yung mga paligid mo, lalo na yung mga kotse. Kasi diba enclosed ang kotse eh. Mas alam nila na okay, may motor na paparating. And madalas kasi, aminin na natin, mas mabilis tayo sa regular speed madalas kapag gamit natin itong big bike. So nakakatulong yon. Ngayon, tumahimik yung bike natin, parang kahit yung mga motor hindi lumilingon eh. So feeling ko tuloy hindi nila naririnig. Mamaya sumingit-singit tayo, patulad na to, mga ganito, tapos sila rin sumingit, magkatagpo, alam mo yon. So dagdag safety din siya. Although nasa sa atin pa rin naman talaga yung pag-drive ng safely, gets ko naman yon. Pero iba kapag nagiging aware yung paligid mo sa'yo. Yun lang yung disadvantage kapag medyo tahimik ang tambucho mo or stuck. Pero alam nyo, kung makikip ko tong gantong tunog, tapos 8 hours, 9 hours biyahe natin sa loop, parang ang sarap. Alam mo yun, relax ka lang, tapos may cruise control tayo eh. Hindi natin kailangan magpakapagod talaga sa ride na yun. May enjoy natin yung view. Sarap ng ganito lang. Parang nalilikutan ako sa drive mode 1. O di lang ako sanay. Parang likot eh. Sobrang parang medyo siya, kumbaga too much power for me. Na may ika-aksidente ko pa. Siguro babalik ko yan next time. Ang daming pinalitan tapos ibabalik lang din. Pero mas okay na yun kasi nga hindi tayo pumipilit sa mga ganyan. Mahirap na. At saka yung drive mode 2 nito, nandun na yung power na kailangan ko.
So hindi ko kailangan nung sobra-sobra na magugulat ako. Grabe, tahimik talaga. O naiilang eh. Woo! Sarap! Kahit tahimik, maingay tahimik, ang sarap. Grabe talaga. Sobrang solid ng hatak na to. Parang gusto ko tuloy makatry ng ano, yung totoong MT-09 para alam mo yung ma-feel ko yung totoong comparison ng dalawa. Alam ko naman na hawig-hawig lang sila, mga 95% siguro same. Pero may konting tweaks kasi yun na tweaks siya for a naked bike. Although naked pa rin naman to. May backfire pa rin siya pero hindi na ganoon kalakas kasi nga may silencer. Pero meron eh, pumuputok-putok eh. Okay. Sound check. Malakas pa rin pero mas tahimik kumpara dun sa wala talagang silencer. Mag-outro na rin tayo. Ay, yung ano pala, yung battery na charge natin. Tara silipin natin. Off muna natin yung makina. Well, wala pa rin, wala, saglit lang din naman tayo nag-ride. Pero hopefully kaya niya yung hanggang green, no? Para hindi na tayo bibili ng battery. Ayoko na talaga bubili ng battery. Again, sa mga nanonood, salamat talaga sa inyo. Alam ko pa ulit-ulit ko ito sinasabi, pero I'm very thankful at saka masaya na naabot na natin yung 1,000 subscribers. Going for 2,000 naman tayo. Thank you very much. Thank you for liking, sharing, and subscribing to our channel. Kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, you know what to do. Domo Moto PH. Again, thank you everyone. Ride safe. Peace.